Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its scenes before me. Help me walk from day to day, with its shadow o'er me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall. Yan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating C4 Hope Meeting virtual. Ang huling Hope Meeting po ngayong taon, sapagkat sa isang taon na po ulit tayo magkikita-kita. Taong 2026 na yan. Kasi ngayon na po yung pinakahuling week tayong magsasama-sama sa Hope Meeting. Kaya mapagpalang Pasko at bagong taon na po sa inyong lahat. Palaging kagalakan po na kayo ay makasama namin. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod ngayong gabi. Halina't sabay-sabay po nating tunghayan isang oras sa may awit, patotoo at mensahe ang hatid ng ating gawain. Purihin po ang Panginoon, palagi tayo nakakaroon ng mga bisita. Kaya salamat po sa ating mga kapatid na wala pa ring sawang nagsasend ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, katrabaho, bagong nakikilala, higit yung ating mga estudyante, meron na rin po nagsasend. Kaya salamat po sa bawat isa sa inyo. Kung kayo po ay bisita tonight, kung kayo po ay mapapagpala sa inyong mapapakinggan, hamon din po namin na kayo po ay mag-send din ng link para mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Para naman po muli niyong mabalikan ang ating mga gawain, meron po tayong Facebook group. Ipinopost po natin dyan lahat ng mga nakalipas na gawain. Ang pangalan po niyan ay C4 Hope Meetings Group. Pwede po kayong mag-send ng inyong comment. Kung kayo po ay may katanungan, maaari din po. Even your prayer request, kagalakan din po na isama namin kayo sa aming mga pananalangin. At mamaya po, kung hindi po kayo nagmamadali, mangyari po na makibahagi din po kayo sa ating ginagawang breakout sessions pagkatapos po ng ating Hope Meeting. Maganda po yan, sharing time ng inyong mga napakinggan, insight, at pwede niyong ibahagi. Kaya kung kayo po hindi busy, mangyari po na magpaiwan po kayo tapos i-click niyo lang po yung join doon sa family na kayo ay kabilang.
Bilang pasimula, palagi po nating ibinabahagi ang sinasabi ng kanyang mga salita. Sabi po sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 16, mga talatang 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman, hinihilingan ko po ang ating Missions Department Head, Kuya Lito Aguinaldo, para sa kanyang pagbati sa bawat isa. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Isang kagalakan po muli na tayo po ay magkakasama virtually. Welcome po sa ating Hope Meeting. Pagbati po mula sa C4 Missions Department. Nagpapasalamat po tayo sa ating Diyos na buhay at maging yung ating mga tagapangunang elders na walang sawang nagtuturo, nag-aaral upang ibahagi ang mabuting balita. Maging yung ating mga tech support, mga partner churches, salamat sa patuloy na pakikibahagi at pakikiisa sa gawain nito. Ngayong gabi, handa po natin ang ating mga sarili sa pakikinig at pag-aaral ng kanyang mga salita. Maraming salamat po. Okay, tapos na po ba? Para kasing nawala yung signal. Maraming salamat, Kuya Lito, sa iyong pagbati. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi. Ano nga po ba yung Hope Meeting? Bakit tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Hope po stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang Safer Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya wala po kaming ibang dalangin, kundi ang bawat isa na naririto ay tunay na mahamon ngayong gabi. Sa ating pong pagpapatuloy, umawit po tayo sa ating Panginoon. Kung alam niyo po, tayo po ay sumabay sa kanya-kanyang tahanan. Awitin natin, mananatili. Daming ikaw.
sa'yo lamang. Amen. Maraming salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Tunay na manatili tayo tanging sa presensya lamang ng ating Diyos. Ngayon naman, tayo po ay makakapakinig ng patotoo. Pakinggan natin ang patotoo ng isang kapatid kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Ate Gay Mendoza, at susundan ng handog na awit ni Ate May Hulapa. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Gay, asawa ni Tatay Leo Mendoza. May 2 anak, sina Gayly at Gayla. At may 10 taon ng kabilang sa Kristiyanong komunidad ng C4. Kami po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanang may Diyos na manlilikha at may karapatan sa ating buhay, na siya ang Diyos na nagsasalita at nagpapakilala sa tao, at ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ito ay katotohanan at nakakapagligtas. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na ako ay nagmula sa mananampalatayang pamilya, apo ng pastor at may mga magulang na tagapanguna sa aming church. Bata pa lamang ay iminulat na po kami ng aming mga magulang sa pagsamba sa pamamagitan ng pagdalo sa junior worship at Sunday school. Mahigpit ang aming tatay at kami ay pinapalo pag uwi ng bahay kapag nalaman na naglaro lamang at hindi dumalo sa pagsamba. Kapag panahon naman po ng pagsamba ng matatanda, katabi ako ng tatay ko at parang ipinaghehele kapag panahon na ng mensahe at magigising na lamang kapag tugong awit na. Ganun po ang pagpapahalaga ko sa pagsamba ng ako'y bata pa. Sa biyaya at habag ng Diyos, high school po na aking marinig ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Hindi ko po agad naranasan ng mabilisang paglago at pagbabagong espiritual, maging ang aking pananampalataya. Subalit dumating po yung pagkakataon na may pasok po ang aming Sunday dahil sa CAT. Doon ako nakadama ng labis na pananabik sa pagsamba at lungkot na hindi ako nakakadalo. Nang ako ay makapag-asawa na at dito na nakakasamang nananambahan sa C4, may mga struggle sa nakagis ng kultura, kaayusan sa pananambahan, paraan, haba at diin sa mensahe ng salita ng Diyos. Salamat po sa tulong ng Banal na Espiritu dahil ang mga pagtuturo at hamon na ibinibigay ng ating mga elders ay nagdala sa akin upang mapagpakumbabang maunawaan at magpasakop na hindi ayon sa aking sariling damdamin, kaalaman at kasanayan, kundi sa liwanag ng salita ng Diyos ang tamang pananaw, pagpapahalaga at pundasyon ng pagsamba. Gayon din naunawaan ko kung sino ang Panginoon sa aking buhay at bakit siya lamang ang karapat-dapat na bigyan lugod sa aking buhay pagsamba. Ngayon kami ay may 2 ng pinapalaking anak, hamon sa amin na itanim sa kanilang puso at isip na sa kanilang murang edad ay matutong pahalagahan ng pagsamba sa Diyos kung araw ng linggo at maging sa araw-araw ng kanilang pamumuhay ay mabigyan lugod ang Panginoon. Nawa sa gabay at turo ng salita ng Diyos at pananalangin, kumilos nawa sa kanilang puso ang Banal na Espiritu upang magkaroon sila ng mataas na pagpapahalaga at paggalang sa Diyos sa kanilang buhay. Ang sabi po sa Hebreo 9:11 at 14, ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na ay narito na at siya ay naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila. Walang katulad at hindi ginawa ng tao, ang sambahang ito ay hindi sa sanlibutan ito. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ay lumilinis sa ating puso at isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Maraming mga hamon sa ating buhay bawat araw. Nariyan ang masipag na kaaway upang nakawin, sirain at pahinain ang loob natin sa layunin na bigyan lugod ang Diyos sa ating mga buhay sa araw-araw. Subalit palagi po natin balikan at pagbulayan ang mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kaalaman upang mas malalim nating makilala ang ating sinasambang Diyos. Dalangin ko po na gamitin ng Diyos ang aking patotoo na ito upang magbigay hamon at pagpapala sa inyo at sa lahat ng makakapakinig. Mamuhay po tayong nasa ilalim ng presensya ng Diyos, nagpapasakop sa otoridad ng Diyos at namumuhay tuwina sa kapurihan lamang ng Diyos. Solideo Gloria.
Isang pintong mahiwaga, di bubukas na kusa. Si Jesus na do'y tumutugtog, naghihintay ng sagot. Sumagot ka na ba sa Kanya? O ayaw mong paabala? Ang buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa'yo. Pag-isipan kung anong ligaya ang iyong malalasap doon sa kalwalhatian. Puso mo'y buksan at si Kristo yan yayahan. Kaligtas ay tunay na makakamtan. Sumagot ka na ba sa Kanya? O ayaw mong paabala? Ang buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa'yo. Pag-isipan kung anong ligaya ang iyong malalasap doon sa kalwalhatian. Puso mo'y buksan at si Kristo yan yayahan. Kaligtas ay tunay na makakamtan. Pag-isipan kung anong ligaya ang iyong malalasap doon sa kalwalhatian. Puso mo'y buksan at si Kristo yan yayahan. Kaligtas ay tunay na makakamtan. Kaligtas ay tunay na makakamtan. Kaligtas ay tunay na makakamtan. Makamtan, makamtan, makamtan. Maraming salamat sa ating mga kapatid. Salamat kay Ate Gay sa inyong buhay at patotoo sa gabing ito. Tunay na nakakahamon at maging sa mensahe ng awit at sa magandang pagkakawit na inihandog ni Ate May. Ngayon po ay handa natin ang ating puso at isip sa pakikinig ng mensahe sa gabing ito. Ihahatid ng inyong lingkod, Brother Raymar Pecayo. Magandang gabi po mga kapatid, mga kaibigan, tsaka sa ating mga bisita. Nakasama natin ngayong gabi. Salamat po sa inyong pakikibahagi ngayong gabi. Gaya nga po na nasabi ng ating host, ito na po yung huling Huwebes na magkakaroon tayo ng Hope Meeting. Nawa, next year, sa taong 2026 ay magkakasama pa rin tayo. At patuloy po namin ine-encourage na magpasa po ng link. Huwag po tayong magsasawa. Patuloy po tayong maging intentional sa pag-abot sa iba. Yan. Salamat po Ate Gay sa iyong patotoo. Ang Diyos po ang nagtuturo sa atin ng kung paano sasamba sa Kanya ng totoo. Kinikilos ng Diyos ang ating puso't isipan upang makatugon sa Kanya ng isang katanggap-tanggap na pagsamba. Isang pagsambang kalugod-lugod sa Kanya kung saan doon tayo ay tinawag. Maging kay Ate May, maraming salamat sa iyong inawit. Ano po. Sige po, bago tayo magpatuloy sa ating gawain ito, samahan niyo po muna akong manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa gabing ito na kami ay nagkaroon ng Hope Meeting. Dalangin namin na kayo nga po ang patuloy na manguna sa gawain ito. Aming dalangin, ang una yung connection po ng bawat isa. Wala pong maging problema sa connection, maging maliwanag.
ang mga salita mo na ibabahagi ngayon. Bigyan niyo nga po ako ng karunungan sa aking pagbabahagi. Nawa po ang inyong mga salita ay patuloy na kumilos sa puso't isipan naming lahat. Aming dalangin din, Panginoon, yung aming pong mga kapatid, gaya po ni Kuya Leno, namin pong patuloy siyang inilalapit sa iyo. Salamat nga po, Panginoon, dahil siya nakalampas sa trahedya na kanyang sinapit. At ngayon po ay nagpapagaling. Salamat din po dahil nakalampas siya sa operasyon. Ang dalangin po namin, nawa po ay maglaman yung inopera sa kanya. Nawa po ay dalangin namin din yung mabilisang recovery. At nawa po ay ihanda niyo po ang kanyang katawan muli sa susunod na operasyon. At kung ito nga po inyo pong loloobin na siya operahan uli. Kayo nga po maghahanda sa kanyang katawan, maging sa pinansyal. Aming dalangin din, hindi po madali ang magantay ng ilang buwan. Pero kayo po ang Diyos na sumasama sa Kanya. Tunay na kayo nga po magbibigay sa Kanya ng kaaliwan, kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Amin dalangin din, Panginoon, ang mga kapatid namin na may mga karamdaman ngayon. Tinatas ko po sila sa inyo, Panginoon, na kayo nga po ang patuloy na magpapagaling sa kanila. Tulungan niyo nga po sila kung ano man din ang kanilang mga gamot na iniinom, ito yung maging mabisa at makatugon sa kanilang mga karamdaman. Dalangin namin ang patuloy na pagtitiwala sa iyo at patuloy na paglago sa pananampalataya. Aming dalangin din ang mga kapatid namin na nangangailangan ng pinansyal. Kayo nga po magkakalob, tunay na kayo po ang Diyos na mabiyaya, tunay na walang bagay na hindi nyo kayang gawin. Aming Panginoon, kayo nga po ang patuloy na kumatagpo sa pangangailangan ng bawat isa. Dalangin po namin inyo pong kasapatan. Dalangin din namin ang aming mga puso patuloy na matutong magpasalamat sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, ng mga kapatid namin na may problema sa relasyon. Dalangin namin ang inyo pong pagkilos sa kanila. Puhin niyo po ang kanilang mga puso. Makita nila kayo ang Diyos na banal, Diyos na nakakakita ng aming mga puso't isipan. Dalangin po namin na kami magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na sumunod sa iyo. At dalangin po namin na sa lahat ng aming gagawin talagang ito'y maging kaluguran lamang sa iyo. Aming dalangin, Panginoon, ng bawat isa, anuman po ang kinasasadlakang suliranin, kayo po ang Diyos na nakababatid nito. At nawa sa gabing ito, sa pamamagitan ng inyong mga salita, masumpungan namin ang tunay na pag-asa, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagpapatuloy po yung ating pagtalakay sa annual team po natin, yung The Sovereign Power of the Almighty at Work in the Community, All for His Glory. Napakabilis po ng panahon. Ito na po yung huling pagtalakay natin sa tema natin ngayon. Ito ang tanong sa bawat isa sa atin, naunawaan na ba talaga natin at nararanasan sa ating mga buhay ang pagiging soberano ng Diyos na ito? O nananatili po tayong bulag at manhid dahil sa kasalanan na pinapanatili natin sa ating mga sarili? Tunay po na may kabiguan ang taong hiwalay at walang tunay na kaugnayan sa ating soberanong Diyos. Ngunit kung ang Diyos na ito ay tunay na naghahari sa atin, siya ang Diyos ng ating buhay, tunay na mararanasan natin ang kanyang dakilang kapangyarihan. Ito ay dadaloy sa atin upang tayo ay makapagbigay sa kanya ng kaluwalhatian at kaluguran na nararapat lamang sa kanya. Gaya po ng ating team verse sa awit 71:16. Sabi doon, pagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malakas at makatwiran, ihahayag ko sa madla, katangi ang iyo lamang. Hindi po tayo mangingimi, hindi po tayo mabubusalan na ihayag ang katangian ng ating Diyos sa iba. Tayo po ay mabubuhay sa pagpupuri at pagluluwalhati lamang sa Kanya kung saan doon po tayo ay tinawag. Patuloy na magpaalala sa atin ang team verse na ito na tayo ay nilikha para kilalanin ang Kanyang katangian at sambahin siya sa kung paano niya ipinakilala ang kanyang sarili sa atin. Patuloy na matutong sumamba. Ang ating pong monthly theme,
para sa buwan na ito ng Disyembre, the incarnation of the sovereign Savior, pagkakatawang tao ng dakilang manunubos. Ito yung pinakadakilang kilos ng ating soberanong Diyos. Ito yung kalubusan ng kapahayagan ng kanyang sarili. Ito ang pinakamabuting balita o pinakamainam na regalo na dapat nating maunawaan ngayong pagdiriwang ng Kapaskuhan. Na kung saan tayo na kanyang nilikha, wala nang mahihiling pa. Isinagad ng Diyos ang kanyang biyaya at habag sa atin, tayo na makasalanan. Kinahabagan ng isang soberanong Diyos, tayo na wala namang may pagmamalaki sa Diyos na ito, ay inibig ng lubos. Wala na tayong may dadahilan pa, wala tayong maisusumbat sa Diyos. Hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa kanyang nilikha, lalo na sa tao, at lalong higit sa kanyang mga hinirang. Tayong tao ang nagkulang. Tayong tao ang nagkasala. Kung kaya ang Diyos ay nagbuhos ng biyaya. Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa gabing ito ang ating pong pag-uusapan. Ang title po nito ay Glorifying God, the Powerful Provider of Peace. Yan, kapayapaan. The Christian Behavior in Relationship to God. Yan, panahon na ng mga Kapaskuhan, yan, kasama sa pinag-uusapan, yung kapayapaan. Paano ba natin ito mararanasan? Sabi po doon sa Isaiah 48:22, ito po yung sinasabi. Ang sabi ni Yahweh, walang kapayapaan ng mga makasalanan. Ulitin ko po. Isaiah 48:22, ito po ang ating matutungayan. Sabi diyan, ang sabi ni Yahweh, walang kapayapaan ang mga makasalanan. Bakit po? Galit ang Diyos sa kasalanan at may kaparusahan sa bawat namumuhay ayon dito. Hindi sapat ang tulong at walang magagawa ang sino man o anuman dito sa mundo para tayong magkaroon ng tunay na kapayapaan at katiyakan. Galit din ang Diyos sa pagmamataas ng mga tao kapag sila ay nabubuhay na umaasa sa sariling gawa at mga pamamaraan. Wala po dito sa mundo, mga kapatid, ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Siguro sasabihin natin ay ganito. Mararanasan ko po yung kapayapaan kapag marami na akong pera. Talaga ba? Bakit po merong mga tao sa kabila na marami silang pera, ay nagpapakamatay pa din? Kung pera ang solusyon para magkaroon ng kapayapaan sa buhay na ito. Siguro kuya, kapag wala akong sakit, mararanasan ko yung kapayapaan. Pero bakit may mga tao kahit wala silang sakit, wala pa din kapayapaan? Ang tanong, ano talaga ang problema natin? Maliwanag po ang talata, yung ating binasa ngayon, kung bakit tayo walang kapayapaan. Dahil po yun sa kasalanan. Kasalanan na walang sino man o anuman dito sa mundo ang makakatulong sa atin. Mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos na manlilikha ang makapangyarihan at namamahala sa lahat. Natatanging pinagmumulan at nagkakalob ng tunay na kapayapaan. Sa Diyos lang po natin yun makakamtan. Siya ay mabiyaya, may plano, at ito ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus. Siya ay Diyos ng kapayapaan, dakilang pastol, at ang pagpuri ay nauuko lamang sa Kanya. Para po sa gabing ito po yung ating main text, ito po yung ating pag-uusapan sa Hebreo 13:20 hanggang 21. Yan, ang sabi po doon, ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway pagkalob niya sa inyo ang lahat ng katangian ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Yung ating pong binasa ngayon ay isang benediksyon. Tinatawag ang mga Kristiyano na kilalanin at tayuan ang katotohanan tungkol sa Diyos at sa kanyang mabiyayang pagkilos. Hinihingi din
matapos ang pagpapatibay ng katotohanan at pagtiyak sa probisyon sa lahat ng pangangailangan ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos na pinagmumulan ng lahat. At para naman po sa ating mga bisita ngayong gabi, makita naman natin mula sa salita ng Diyos ang katotohanan na ang Diyos lamang ang tunay na makapagbibigay ng tunay na kapayapaan at tunay na pag-asa sa buhay na ito. Para sa unang bahagi at atin pong makikita, the powerful God provided peace through Jesus Christ. Yun po yung sinasabi sa verse 20. Sa unang puntos nga po, ayan, Christ came and died for our sin. Si Kristo po ay naparito, nagkatawang tao, hindi lang para mangaral, hindi lang para maghimala, at magpagaling ng may mga karamdaman at magpalayas ng mga demonyo. Yan po yung kanyang mga ginawa nung siya po ay nandito sa lupa. Kundi siya po ay nagkatawang tao para sa isa at natatanging layunin. Ano po yun? Siya po ay namatay para sa ating kasalanan upang tubusin ang kanyang mga hinirang, upang tubusin ang iyo at aking kasalanan. Yun po yung pinakarason kung bakit siya nagkatawang tao. Sabi po doon sa Efeso 2, verse 1 to 3, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod nyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Ang mga tao po ay desperadong naghahanap ng kapayapaan para sa kanilang mga kaluluwa sa maraming paraan. Nandiyan po ang mga pag-asa sa kanilang mabubuting gawa. Para sa kanila, ito yung solusyon upang hindi sila mapahamak at mabulid sa impyerno at upang sila ay pagpalain ng ating Panginoon. Nandiyan din ang pagre-relihiyon o pagkakawang gawa sa kapwa. Usong-uso yan ngayon. Maraming ginagawa ang tao at siya ay nag-aakala na ang mga yon ay sasapat para iligtas yan ng Diyos. Ngunit ang tunay na kapayapaan ay darating lamang sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa Diyos. Itinuturo po ng Biblia na tayo sinilang sa paghihimagsik laban sa Diyos. Sa sinapupunan pa lang ng ating ina ay nandun ang sumpa. Tayo hiwalay sa banal na Diyos dahil sa ating kasalanan. Roma 3:23, Roma 3:10. Ang ating mga kasalanan ay ginagawa tayong mga kaaway at kinapopuotan ng Diyos na ganap at banal. Sabi naman po doon sa Roma 8:7-8, ito po yung ating mababasa. Kaya nga kapag tinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sa papuntalata sa Juan 10:11, ito po yung ating mababasa. Ako ang mabuting pastol. Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sabi po sa talata, ang Panginoong Hesus ang ating dakilang pastol at naparito at inialay ang kanyang sarili upang mamatay sa krus para sa atin. Ang hindi nagawa at naibigay sa lumang tipan ay nagawa at naibigay ng Panginoon dahil siya ang anak ng Diyos na bumaba mula sa langit. Siya po ang kordero. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Walang sino man o anuman dito sa mundo ang maaaring ipalit o itumbas kay Kristo. Para ipangtubo sa ating mga kasalanan, siya lang at wala nang iba. Yan po yung una. Christ came and died for our sin. Po yung unang rason. Pangalawa po, Christ was raised from the dead to confirm the covenant. Sabi po doon sa Gawa 2:23 and 24, ito po yung ating mababasa. Ang Jesus na ito, na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya ng kalaman ng Diyos sa mulat mula pa, ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama.
Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagi nito. Binuhay ng Ama si Jesus mula sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Isang selyo ng kanyang tipan ng biyaya sa kanyang mga hinirang. Isang katuparan ng kanyang pangako sa pagtutubos sa kanyang mga hinirang. Dahil dito, wala na tayong dapat ipag-alinlangan pa. Ano po sabi sa Hebreo 8:12? Sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Pinatunayan ng muling pagkabuhay ang pagtanggap ng Diyos sa kamatayan ni Jesus bilang pagpapatibay ng bagong tipan, kung saan sinabi niya, ako ay magiging mauwain sa kanilang kasamaan. Makikita natin yan sa talata na ating makikita po natin yan sa Jeremiah 31, verse 31 to 34. Mababasa natin, ang tipan ay walang hanggan at kailanman ay hindi mawawalang kabuluhan. Sabi pa po sa isang talata sa unang Korinto, chapter 15, 17 to 20, ito po yung ating matutunghayan. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Ito po yung paglilinaw ni Pablo sa mga taga-Korinto. Tayo ay may lakas ng loob at kumpiyansa na ibahagi ang mabuting balita sa iba, ang totoong gospel. Lalo na ngayon, panahon ng Kapaskuhan, si Jesus ay hindi na natiling bata. Siya ay lumaki, nangaral at sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa krus. Ngunit hindi siya nanatiling patay. Pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay bilang katuparan ng tipan ng Diyos sa kanyang mga hinirang para sa kanilang ganap na kaligtasan. Ang tipan po ng Diyos ay matibay, mapanghahawakan at talagang ganap, di tulad ng sa tao. May ginagawang tipan ng tao, gaya na lamang ng pakikipagtipan ng asawang lalaki sa babae sa araw ng kasal. Sila ay may tipan sa isa't isa, ngunit ang tipan na ito ay may hangganan, may limitasyon at hindi nakakapanatili. Merong ilang buwan pa lamang nagsasama, meron ng ibang katipan ng isa. Meron naman dahil sa sakit, iniiwan ng asawa dahil namamatay. Kaya walang tibay kapag tipan ng tao ang aasahan. Ngunit kapag Diyos ang nakipagtipan, ito'y sigurado, matatag, maaasahan at pangwalang hanggan. Pangatlo naman po, sabi dito, Christ is the great shepherd and our Lord. Si Jesus ang Panginoon at dakilang pastol. Ang mga ito ay nagpapakita na si Jesus ay tunay na tao at tunay na Diyos. Bilang tao, siya'y ipinanganak at namatay para sa atin. Bilang Diyos na nagkatawang tao, siya ay makapangyarihan at nagawa ang hindi kaya ng iba at ano yon, ang alisin ang kasalanan upang tayo ay maligtas. Kaya nakakalungkot yung ginagawa ng iba. Umaasa pa din sa kanilang mga mabubuting gawa o mga ritual o seremonya na nakasanayan na. Wala namang ambag para sa kaligtasan. Yung iba umaasa sa kanilang pagiging relihiyoso. Kahit na namumuhay sa kasalanan ay dumedepende pa din sa kanilang mga gawa. Tinutumbasan nila ng mabubuting gawa, panakip sa kanilang mga kasalanan. Sa halip na kay Kristo lamang umasa ay tila parang kulang pa. Si Jesus ang kalubusan ng ating kaligtasan, wala nang iba. Si Jesus po ang ating dakilang pastol at Panginoon. Ang sino man na sa kanya'y nagtitiwala ay kanyang inaakay sa mainam na pastulan. Ang tupa ay kanyang iniingatan at kailanman hindi mapapahamak at walang sino man ang makakaagaw sa atin sa kamay ng Ama. At tayo ay kanyang binibigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa Filipos 2, 9-11, ito po yung mababasa natin. Dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit,
nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Si Jesus ay Panginoon ng lahat dahil siya ay hukom na hahatol sa lahat. Subalit siya din ang Panginoon ng kanyang mga tinubos dahil sa kanilang natatangi at mabiyayang kaugnayan sa Kanya. Gaya na lang po ng sinasabi sa Roma 10:9. Ito po yung ating mababasa. Kung ipahahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Nung panahon po ng Roman Empire, hindi basta ang pag-confess na si Jesus ay Panginoon. Dahil sa panahon na ito, si Caesar ang Panginoon. At ang pag-confess na si Jesus ay Panginoon ay isang blasphemy. Ngunit sa mga hinirang ng Panginoon, kahit katumbas nito'y buhay, sila ay walang pangamba dahil sila ay mayroong katiyakan sa Panginoon dahil sa kanilang tunay na kaugnayan dito. Sabi pa sa isang talata sa Juan 20:28, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. In faith alone, in Jesus we will be saved. Wala pong plus. For that we have genuine peace in Him. At naman pong tingnan yung pangalawang bahagi. The powerful God provides what we need for His glory. Yan po yung ating mababasa sa verse 21 sa teksto na ating pinag-aaralan ngayong gabi. Diyos ang nagkakalob ng ating kailangan upang siya'y ating mabigyang kaluguran. Ibig sabihin, ang pagbibigay ng kaluguran sa Diyos ay hindi kailanman sa kaparaanan ng tao, kundi sa kaparaanan ng Diyos. Unang bahagi po yan, He will equip us in every good thing. Siya mismo ang tumutulong sa atin upang magawa ang kanyang kalooban, ang mabubuting bagay na magbibigay kaluguran sa kanya, gaya ng sinasabi sa ating tema sa taong ito. Diyos ang nagkakalob ng ating kailangan upang siya ay ating mabigyang kaluguran. Sabi po sa Roma 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Kung ginawa po ng Diyos ang pinakadakilang probisyon para sa atin nung tayo ay makasalanan pa, hindi ba niya ibibigay ngayon ang lahat ng kailangan natin upang mabuhay para sa Kanya at paglingkuran siya para sa Kanyang kaluwalhatian? Kung nagawa niyang ibigay ang Kanyang bugtong na anak, higit sa lahat, mas higit na kaya niyang ibigay ang lahat ng ating kailangan para siya ay ating mabigyang kaluguran. Ang gawin ang kalooban ng Diyos ay maging katulad ni Jesus dahil naparito siya upang gawin ang kalooban ng Ama. Sabi po sa Hebreo 10:7, kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa atin. Sa akin. Ito ay isang panghabang buhay na proseso na hindi nakukumpleto sa buhay na ito. Ang parehong kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nagsasanay at nagkakalob sa atin upang gawin ang kalooban ng Diyos at mabuhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Atin po tingnan yung pangalawa. Through Christ, He will work in us what is pleasing in His sight. Siya ang kumikilo sa ating mga puso't isipan upang magawa natin ang mga bagay na kinalulugdan niya. Tinubos, iniligtas at biniyayaan tayo ng Diyos at pagkatapos ay gumagawa o kumikilo siya sa pamamagitan natin. Ano mang kabutihan na nating ginagawa, ito'y buhat sa Diyos. Hindi sa ating sarili lamang upang ang tao ay walang may pagmamalaki sa harap ng Diyos. At ito ay totoo dahil tayo'y likas na masama, isinumpa. Ngunit ngayon nabiyayaan lamang kung kaya tayo ay nakatutugon ng tama, nakakasunod sa Kanyang kalooban, nakakagawa ng mabuti dahil sa banal na espiritu na nasa atin. Hindi po talaga natin kayang makagawa ng mabuti. Maliwanag po yung sa Roma 3:10. Hindi natin kailanman ginusto ang Diyos o bigyan lugod ang Diyos. Tayo nagiging asin at ilaw ng sanlibutan nung nakipag-isa tayo kay Kristo.
Hindi rin tayo makakapamunga kung hiwalay tayo sa puno. Yun po yung sinasabi sa John 15. Tayo ay nagiging matuwid, katanggap-tanggap sa kanyang harapan dahil din sa kanya. Wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Wala po, ano po, Diyos po ang kumikilos sa atin. Kaya wala tayong may pagyayabang. Sabi po doon sa Pilipos 2:12-13, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng pagliligtas sa atin, pinagpapala niya tayo sa bawat espiritual na pagpapala kay Kristo. Sabi po doon sa Efeso 1:3, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ito po ba yung material? Hindi po. Yan, ito po yung favorite ng mga prosperity. Kapag tayo na kay Kristo, tayo pagpapalain, tayo gagaling sa ating mga karamdaman. Pero malinaw po sa Efeso kung ano yung pinagkaloob sa atin. Ito po yung mga pagpapalang espiritual. Higit sa ano pa mang bagay dito sa mundo, siya ay gumagawa sa atin, nag-uudyok at nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na gawin ng kanyang kalooban. Gayunpaman, dapat tayong kumilos at mabuhay na may pakikipagtulungan sa Kanya. Sabi po doon sa Efeso 2:9 and 20, hindi ito bunga ng inyong magagawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Sabi sa 20, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Napakaliwanag po yun. Paulit-ulit nating binabanggit, hindi ito dahil sa ating mga sarili. Ito'y dahil kay Kristo ang ating pundasyon, kung kaya tayo nakakagawa ng mabuti at kalugod-lugod lamang sa Kanya. Pangatlo po, God gets all the glory. Sa Diyos lamang lahat ng kaluwalhatian. Ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ang nagpasimula at nagpapasakdal sa ating pananampalataya. Dahil dito, sa Kanya lamang nauukol ang lahat ng pagpupuri at pagluwalhati. Diyos ang nagpapasakdal. Sabi po doon sa Pahayag 5:13, at narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat. Lahat ng mga naroon, sa nakaupo sa trono at sa kordero, ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Ang kaligtasan po ay hindi tungkol sa atin. Ang buhay Kristiyano ay hindi patungkol sa atin. Lahat ito ay patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kaluwalhatian ni Jesus, ang kordero ng Diyos na ibinigay ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Kung hindi ka nabubuhay araw-araw upang luwalhatiin ang Diyos para sa kanyang dakilang kaligtasan kay Jesucristo, nabubuhay ka para sa walang kabuluhan. Nilikha ka ng Diyos upang luwalhatiin siya at matagpuan ang kaligayahan at tunay na kapayapaan sa Kanya magpakailanman. Para po sa ating hamon sa gabing ito, una, ang Diyos ay Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Tanungin ang sarili at tiyakin kung mayroon kang tunay na kapayapaan na nagmumula lamang sa Panginoon. Iwaksi ang huwad na kapayapaan na nagmumula o inaalay ng mundo. Pangalawa po, palaging balikan, pagbulay-bulayan at ibahagi sa iba ang ginawa ng Diyos na pagbibigay sa atin ng kapayapaan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang mas malalim na kaunawaan ay magdudulot ng mas malalim na pagpapahalaga at mas masigasig na paglilingkod sa Kanya. Para po sa panghuli, magkaroon ng tamang tugon sa pagliligtas at pagpapala mula sa Panginoon.
Ang kaalaman at kasanayan ay gamitin upang tuparin ang kanyang kalooban at luwalhatiin siya sa bawat sandali. Nawa, patuloy na kumilos ang ating Diyos sa ating mga puso't isipan at tunay na maranasan natin ang tunay na kapayapaan na nagmumula lamang sa ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kapayapaan nagmumula sa inyo.
Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita na nagpapaalala sa amin na ang kapayapaan ay sa inyo lang po talaga makakamtan. Hindi ito kayang ibigay ng mundong ito. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na ibaling ang aming paningin sa iyo. Hindi kami malinlang ng kaaway. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na manangan, magtiwala sa inyong mga salita, Panginoon. Patuloy niyo pong baguhin ang aming puso, ang aming isipan, na talagang nandoon, na lubusan, na ang pag-asa ay nasa sa iyo. Dalangin po namin na kami ay patuloy na, lalo na nga po sa mga panahon na kami nakakaranas ng matitinding pagsubok, ay tunay na maranasan namin ang kapayapaang nagmumula sa iyo. Hindi kami madaya ng aming damdamin, ng aming isipan, upang kami mawalan ng pagtitiwala sa iyo. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na sa inyo lamang talaga kami umasa. Salamat nga po sa inyong mga salita. Tulungan niyo nga po na hindi lang po ito narinig namin ngayon, kundi ito'y patuloy na tumimo sa aming puso't isipan, at ito'y patuloy na bumago sa amin. Patuloy na talagang mailapat namin ito sa aming mga buhay. Bilang mga mananampalataya, sa iyo lamang po magsalig ng pagtitiwala. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother Raymar, sa kapahayagan ng kanyang mga salita. Tunay na nakakahamon. Wala po kaming ibang dalangin, kundi ang bawat isa na naririto ay tunay na napagpala at masumpungan na may katapatan sa pamamagitan nga po na ito ay maisabuhay natin at maibahagi naman natin sa iba pa. Ngayon po ay ang ating mga pasasalamat. Kung kayo po ay napagpala sa gawain ngayong gabi, malaya po kayo mag-unmute, mag-raise hand o kaya ay mag-message sa ating chat box. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa mga kapatid natin na nagpagal at nagkaroon ng bahagi sa gawain ito. Salamat po sa ating mga kapatid. Kuya Lito, kay Ate Gay, kay Ate Mike, Brother Raymar, kay sa ating C4 M3 at maging sa ating mga nanonood sa Facebook Live. Salamat po at maging nandito sa ating Google Meet. Ayan, sige po. Kung wala na po, inahaya ko po na mag-open cam ang bawat isa. Tayo po ay mag-picture taking. At kung kayo po hindi busy, ayan, inahaya po namin kayo, makibahagi po kayo doon sa ating breakout sessions. Okay po. Bibilang po kami ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless po. Salamat po sa inyo. Salamat sa bawat isa.